morning! Tingnan niyo breakfast ko this morning. Ito ang pandesal. I have shown it in one of my videos. It's not really perfect but tastes good. Medyo bland. Kulang lang siguro ng salt or sugar. Pero hindi perfect din ang shape. You know, we're still practicing. And this is my coffee. Yan, my decaffeinated na coffee. And of course, my water here. Ang dami kong mapilis dito kasi I'm still, recording all the things that I need to record. Kasi late na kami sa aming BIR yata. Sana they will consider it. Of course, walang benta. So, kain-kain tayo guys. Mura balbal. As usual, ang daily routine, magmata sa buntag, maghilamos, maglimpyo-limpyo, arrange sa bed, and then pag naog sa silong, magluto ng breakfast. Naku, kati ng scalp ko. Tapos, ito ang breakfast ko, sunny side up, at saka yung pandesal that we cooked 2 days ago. I just heat it in the warm it pala sa hindi maklaro. Anyway, napicturean ko naman, na-video ko pala. So, chika-chika tayo guys. Kasi nga, dami na nga nagka-problema ngayon sa yung mga bagong case ng COVID. Siyempre, yung mga new arrivals, OFW at saka kung galing from other provinces coming to our city, ganyan. Pero I've heard the news pala, nabasa pala ni Shane sa Cebu, merong babae, bata pa, concerned siya sa mama niya. Kasi yung mama niya, parang may symptoms na, asthmatic yata yung mama niya. Tapos, alam naman niya na hindi sila magka-COVID daw kasi they're so careful, hindi sila lumalabas sa bahay. Tapos kung lumabas sila, full gear talaga, naka-mask, ganun. Pero hindi nila naalaala, nagpunta sila sa neighbor nila, nagbili ng ulam, ganun. So, by that time, medyo na talaga siya nagdududa, kaya gusto niyang idalhin yung mama niya sa hospital. Kaya lang, when she arrived sa barangay health kasi siya pumunta. Sa Cebu yata yun. Apo, tinanggihan siya sa barangay. Sabi ng barangay daw, magtuob na lang daw siya. Yun sa Bisaya niya, parang nag-steam ba? Para mawala lang daw. Parang they just take it for granted, ganun. So umuwi na yung babae. Tapos, nang na-feel talaga lumala na yung umuubo yata yung mama niya. Duda siya, baka COVID nga. So, pumunta na naman siya, balik. Tapos, tinanggihan pa din siya. Punta siya sa ospital, tinanggihan siya. Kasi may protocol to i-follow, ganun. Di sana nagsabi din yung barangay health kung anong dapat gawin. Yung the third time talaga, parang takot na talaga siya sa sitwasyon ng kanyang mama. Dinala niya para madala niya ang mama niya sa ospital kasi walang sasakyan. So, punta siya sa fire department. Imagine, fire department na siya nagpunta. Tapos doon siya tinulungan, dinala doon. Ang fire department pa naman ang nag-respond sa kanila. Yun ang sinakyan nila puntang hospital. Tapos pagdating ng hospital, malibaran pag yun kasi nga full daw. Punta daw siya sa government hospital kasi mahal daw doon sa kanila. Imagine, di ba, yun sabi ni Duterte, parang nangyari yan sa Luzon, parang 6 na hospital yata yun.
na baka kakasuhan sila kasi that is their duty talaga, di ba? So what happened is that yung sabi ng doktor, punta kayo doon sa government hospital kasi tatanggapin talaga daw sila. Masarap, guys. The next time we'll bake another pandesal because we wanted to make it perfect. Gusto ko kasi hindi matamis, hindi sobrang alat. Yun. So what happened is, I'm now opening my, YouTube as usual. What happened is that, tinanggihan talaga sila, pero one of the, mga staffs doon, mga nurses, sumisingiyas, huwag kayong alis talaga, huwag na kayong alis. Kasi nakita na nilang sitwasyon ng mama niya na talagang kailangan na ng diretsuhan na care na i-attend na nila kasi delikado na nga. So yun. So they tried to help na kasi hindi sila umalis. So they are now assisted by the doctors. Tapos nga 2 days after 3 days nakita nga na siya, positive siya. So imagine yung anak niya wala nang tulog, kapoy na kaayo, so tired na. Tingnan mo. So sa envelope daw basta na dito. Ito blue. So yun. Wala ako. Nang nakita nga na yung anak niya, gusto niya talagang pupuntan mama niya kasi you're not allowed inside the room. Lalo na nakita na COVID talaga siya yung mama niya. So hindi na allowed to get inside the room. Pero nangyari is, siyempre, na-worry siya sa mama niya. Tsaka iba na talagang feeling niya, parang may mangyari na daw sa mama niya. Binabantayan lang niya yung mga doctors, yung mga nurses na pag wala nang tao, pumasok siya sa kanyang mama. Tapos, she keeps on hugging her mama and saying, I love you, mama, I love you, mama, please, be strong, ganun. Palagi siyang, tapos alis na naman siya pag may, imagine that, ang mama niya sabi, alis ka na, kasi alam ng mama kung how difficult it is kung mahawa siya, di ba? Sabi niya, huwag kang mag-alala mama, batang-bata pa ako, ikaw ang inaalala ko, gano'n nga. So imagine that, too late na talaga. Sana kung they responded to their immediate attention. Kasi magpapasa-pasa pa ba, punta dito, punta doon ka. Ayaw nilang tanggapin kasi full na daw ang hospital. Imagine that. So what happened is that nag-text na yung anak niya na sa kanyang brother. At saka yung dalawang kapatid naman niya, they're showing symptoms now. Imagine, sila lahat sa bahay na hawa na of course sa mama niya. Dahil hindi na nila inattend yung sa barangay health, hindi sila nag-respond kaagad. So what happened is that, text siya sa brother niya, ikaw naman dito kasi inantok na talaga kasi tired na talaga siya. Imagine for how many days, 3 days na yata yun, na wala siyang tulog kasi nga worried na siya sa mama niya. And of course, ganun talaga. So, pumalit yung brother niya. So, nang pumalit ng brother niya, nakita na talaga niya ang kondisyon ng kanyang mama na parang wala ng chance. So, the next day, pumunta na yung anak niyang babae, bumalik siya. Just before she arrived, bumigay na talaga mama niya. So, imagine that. So, umiiyak talaga siya kasi hindi na niya naabutan mama niya. Hindi na niya nahag ulit. So sabi niya, bye ma, before that, di ba, when she went home, sabi niya, mama, I love you, bye ma, babalik ako bukas, ganun. So imagine that, dahil sa kapabayaan ng barangay health na yun. Siguro, baka kung naagapan pa, kung diretso nila tinanggap, I mean, they tried to help her.
Sa barangay health naman siya pumunta diretso. Ayun ko bakit ganun. Yun ang nangyari. Namatay din ang mama niya. Iwan ko na kung anong nangyari sa pamilya ng mga anak niya. Yun lang talaga ang focus niya sa story niya na talagang hindi sila binigyan ng atensyon ng barangay health. Sana hindi yun mangyari dito sa iba. At saka makita yun. Sana, baka sinumbong na din niya. Hindi dapat, diba? Coffee, guys. Bakit ba may mga taong ganyan? Hindi ko sa yung bread. Ano ba hit ang din? Kani, okay ra. Kani medyo. Yung anong nilagay namin guys, yung crumbs at saka desiccated coconut, we mix it. Yun ang bipot sa pandesal. So, yun ang nangyari. Sana walang taong ganyan, ano? Kaya nga, iba-iba tayo ng attitude. Pero siyempre, trabaho nila yun. Dapat din ginawa nila, barangay health. They are paid by the government, di ba? Sana nga, mawala na to. Dahil nga sa COVID na to, dami natin nalalaman ng mga attitude na hindi maganda. Maraming lessons that we have learned. Like savings. So imagine how many months na since March 15 na nag-lockdown. March, April, May, June. 3 months na. Kung walang-wala ka talaga, walang ipon kasi no work, no pay. So this time we understand now. We really need to ipon. So, maski kaliit ang salary natin, we have to save at least 10 to 20% from your income. Because we never know. Kaya yun, dami talagang affected, no? Tapos nakita natin yung mga attitude ng mga tao. Kung kailan tayo magka-crisis, yan malaman natin kung sino yung talagang totoong tao. Lalo na sa gobyerno, di ba? So yun lang. Thank you very much for watching. Yun lang sinishare ko na sana lahat ng barangay health officer will also do their jobs kasi they're employee sila, service oriented dapat sila kasi once you are an employee, you are paid with the government, dapat yun ang dapat nilang gawin, di ba? Ewan ko ba kung bakit meron ganun. Bagay nga, iba-iba ang mga attitude ng mga tao, pero the fact that they are paid with the government, dapat ginawa nila yun, anong dapat. Yun lang guys, thank you very much for watching. Bye-bye, take care everyone, kasi hanggang ngayon, andyan pa si COVID. Ewan ko kailan natin maranasan ulit yung normal life. Kasi ngayon, new normal pa tayo. So, mahirap. So, again, bye-bye. Thank you very much for those who subscribe to my channel, and for those who have not yet subscribed, please do subscribe to my channel. At let's be friends, diba? Ring the bell so that you'll be notified every time I upload ako, guys. Thank you very much. Bye-bye. I love you, mga supporters ko. Love you.